Maligayang bagong taon po sa ating lahat. Parang bagong taon pa lang yan, ho. Bagong taon pa rin, ho. Enero pa lang, ho, eh. Hindi pa ho nagbabagong taon sa China. Ano, ho? So, bagong taon pa rin. At itong buong taon na ito'y bagong taon lagi. Kasi noong nakaraang taon, lumang taon na yon. Kaya yung buong 2012, bagong taon yan hanggang December. Okay, so kumusta po? Sabi ng ating pastor, maganda daw po ang ating umaga ngayon. Maganda po ba ang inyong umaga? Dapat maganda, kahit hindi. Kahit nung gumising, medyo masama ang lasa. Nananakit ang rayuma. Walang laman ng bulsa. Kahit nasa tingin nyo hindi maganda, maganda pa rin yan. Dahil ang Diyos ang muling nagbiyaya sa atin ng panibagong araw. Sa lahat po ng ating mga kapatid na nasa online, magandang araw o gabi sa inyong lahat dyan. At ito po ang ating ika-3 linggo ng buwan ng Enero. At nagpapasalamat po tayo sa kanyang kabutihan. At sa biyaya po ng Panginoon ay meron na ho tayong paksa ngayon. Opo, talagang medyo inabot din ho ng ilang linggo yung mga pagpupulong namin. Talagang brainstorming, sabi nga po. At sa biyaya po ng Panginoon, kami po ay dumating sa paksa na napakaganda. Kasi sa taong ito, at sa buwang ito, Enero, I do believe itong paksa natin ito, napakahalaga nito. Opo. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. At sa biyaya ng Diyos, ang ating pong paksa ngayon ay hinango po sa talata sa mga panaghoy. Yan. Lamentations. No. Para nakakalungkot yata ang paksa natin. Panaghoy eh. Panaghoy. Pag sinabing panaghoy, taghoy. Malalim na dahilan ng kalungkutan at pagluha. Pero kahit na ho yan ay galing sa aklat ng mga panaghoy, napakaganda naman po na nakalagay dyan. Chapter 3 po. Chapter 3. At biyayaan tayo ng Panginoon. Alam nyo na po ba kung nasa ng panaghoy, mga panaghoy? Yan po ay nasa Bible. Yan. Chapter 3, sa tabi ho yan, makalampas po ng Jeremias. Ang propeta na ginamit po ng Diyos dyan ay walang iba kundi si propeta Jeremias, na siya po ang propeta nung panahon na ang Israel ay matigas ang puso at nung dumating ang sinasabing pagpalo o paghagupit ng Diyos sa Israel at talagang nasaksihan po ni Jeremias mismo ang paglusob ng Babylonia at kubkubin, wasakin ang kuta at ang templo, sabi nga'y walang batong natira na nakatayo. And then sinunog po ang mga pwedeng masunog at yung pong ilan sa mga Israelita ay dinalang bihag at yung mga pulube ang siyang iniwanan. Blessing din minsan Yung mga may alam at matatalino at may kay ang dinalang bihag. Pero yung mga sa tingin nila parang mga alipin laang din yun ang iniwan. Yun ang naging caretaker ng lupa ng Israel. So chapter 3 verse 22 and verse 23. Andiyan na po ba kayo? Yan. Sana po kahit na meron tayong multimedia dyan, huwag niyong kakalimutan ng Bible niyo pong dalhin. Kasi multimedia natin, nandyan lang yan. Hindi niyo pwedeng baunin niya sa bahay Yung Bible po niyo, kailangan may marka yan. May notebook kayo o sulatan kayo para yung mensahe natin ay ating natatandaan. Okay, ganito po ang sabi ng Panginoon. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon, ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga
dakila ang inyong pagtatapat. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Yan po ang ating pong talata, mga talata. At dito po sa ating talatang ito na binigyan ng pansin, makikita na ho natin dito yung buod ng ating tema, yung pinakatema na po. Ano? Ang tinig na ito ay may tinig ng pagpapasalamat. Ano po? Si Jeremias po ang ginamit ng Diyos para isulat ito, at siya sa kanyang sarili ay lubos ang kanyang pagpapasalamat sa Panginoon, sa kaawaan ng Panginoon at sa kanyang habag. Ano po? At ang sabi dito ni Jeremias, ang kanyang kahabagan ay bago tuwing umaga. Ano? They are new every morning. Pagising natin kanina, bagong awa ang binigay ng Panginoon sa atin. So, ngayon po, ang ating paksa po ay may pamagat na gratefulness for God's unfailing faithfulness. Yan po ang ating paksa ngayong umagang ito, o ngayong pong buwang ito, at ng lolobin ng Panginoon, by God's grace, ito na po yung ating susubaybayan po sa loob ng isang taon. So, ito na po yung ating paksa sa ngayon. Bibigyan muna natin po ng pansin po ang pinaka-tema natin po ngayon. So, pag sinabing gratefulness, ito po ay pumapatungkol sa malalim na pagpapasalamat. Malalim na pagpapasalamat. Gratefulness is not only expressing thank you to the person who have done something beneficial for you. Ano po, hindi po ito yung pagsabi lang na thank you, salamat po. Pag sinabing grateful, it is, bagaman na-express din ng lips, pero meron din hong mas malalim pang ika nga'y pagpapakita. Ano po? Grateful. No? This will result into deeper relationship to the person, and this will result into an outward manifestation of our grateful, grateful spirit. Ano po? Yung pagpapasalamat. At dito po, mga minamahal, si Propeta Jeremias ay nagpapahayag dito na napakadakila ng habag ng Diyos. Na dahil sa kanyang habag, ay hindi niya tayo lubos na nilipol. Oh? Turuin niyo po, ano? Bagaman pagpapadama na yun ng palo ng Diyos. Kasi ang nangyari po, magkaroon lang tayo ng konting background. Ang Israel po, sa panahon ni Propeta Jeremias, ay nasa panahon ng katigasan ng puso. Sila ay nasa panahon na sila ay malayo sa Panginoon. Si Propeta Jeremias po ang ginamit ng Panginoon nung panahon na yon upang mangaral. Kasukdulan nitong si Jeremias ay talagang ipinakulong, pinagtangka ang patayin, inilagay sa isang malalim na parang balon, na ang putik ay ilalim. So, maraming nangyari kay Propeta Jeremias dito sa pangangaral lamang. At ang Diyos ay seryoso sa kanyang pagsasabi sa kanya na itong bansang ito ay akin nang lilipulin. Yan. Bagaman ang Panginoon ay mayroon pa rin naman sinasabing, ngunit kung sila ay magbabalik loob, ay akin silang patatawarin. Pero nakakalungkot doon, instead na ang mga Israelita ay magsisi, ay hindi. Hanggang sa dumating na nga yung tinatawag na mangungubkob na ginamit ng Diyos upang iparating ang kanyang tinatawag na hagupit, pagdidisiplina sa Israelita. So, nakita ko ito ni Jeremias
Marahil narinig niyo yung dagundong ng mga mangangabayo, yung sigaw ng mga tao habang sila ay hinuhuli, ang iba'y pinatay. Pero makatapos yun, ang sabi ni Jeremias, salamat sa awa pa rin ng Panginoon na hindi tayo nalipol. Ibig sabihin ng nalipol, parang papel, sinunog nyo yung papel, walang natirang hindi nasunog. Consumed. Kasi ang apoy parang lumalamon eh. Ano ho? So, sabi ni Jeremias, salamat at hindi tayo na-consume. Merong itinira, dinalang bihag. Merong natira sa Israel, sila yung nangalaga ng lupain. Okay? At ang dahilan dito ng kanyang pagpapasalamat ay ang awa ng ating Panginoon. So, ang ating pong bibigyan ng puntos ngayon po ay yung pagkakaroon ng malalim na pagpapasalamat sa Diyos. Sa kanyang walang lubay na pagtatapat. Ano po? Ang Diyos ho ay tapat, mga kapatid. Hindi ko po alam kung ano ang dating ng inyong 2012. Maaring ang ilan sa atin, ang dating ng 2012 ay medyo mas mahirap yata. Kung kailan pa nagbagong taon, nawalan ako ng trabaho. Kung kailan nagbagong taon, parang ako'y tinamaan ng sakit. Maaring ganon. Pero alam nyo mga minamahal, sa gitna ng mga ganyang pangyayari, tapat pa rin ang Diyos at mahabagin ang Diyos kung tayo may nakaranas ng mga hagupit ng Panginoon dahil sa ating pagtalikod noong nakaraang taon, ang Diyos pa rin ay mahabagin na hindi niya tayo lubos na nalipol. Opo. Tayong lahat dito ay mayroong mga pagkukulang sa Panginoon. Tayo dito mayroong mga pagpapabaya sa Panginoon. Maaring napabayaan natin ang ating mga pagbabasa ng Bible. Maaring napabayaan natin yung mga pag-attend sa church. Napabayaan natin yung pagsisikap natin na mamuhay na may kabanalan. And then, dumating sa atin yung kanyang pagpaparamdam para tayo ituwid. Pero ang biyaya ng Panginoon, andito pa rin tayo. Amen? Opo. Ang biyaya pa rin ng Panginoon, andito tayo. At nung nakaraang, itong linggong ito, tayo pinagkaroon ng revival meeting. Salamat sa Panginoon sa kanyang muling pagpapahayag sa atin. So ang ating paksa, gratefulness o pagpapasalamat dahil sa walang humpay at hindi nagmamaliw na katapatan ng Diyos. Una po, thankfulness follows contentment. Ang pagiging mapagpasalamat ang sumusunod sa pagiging kontento. A discontented man is not thankful for anything. But a contented man is thankful for everything. Inulit ko po, ang isa daw pong tao na hindi kontento, kahit anong bagay, hindi niya ipinagpapasalamat. Pero ang isang tao na kontento sa kanyang buhay sa Panginoon, kahit anong bagay, pinagpapasalamat niya. Yung naulit ko sa inyo nung isang araw, tayo pag nananalangin, bago kumain lang. Pero yung uminom ng tubig, kapag tayo uhaw, hindi na tayo nagpe-pray. Ano po? Madalang. Pag tayo kumain ng yung pagkain na kumpleto, ano yung kumpleto? May kanin, may ulam, may gulay. Nanalangin tayo bago kumain. Pero kapag candy na lang yung pagkain, hindi na tayo nananalangin, di ba? Alam niyo yung taong kontento, ultimo tubig, bago siya uminom sa baso ng isang basong tubig, siya muna'y nagpapasalamat. Di ba? So, a content man is thankful for everything. But a discontented man is not thankful for anything. Yan. Kaya ngayon, bagong taon, maaaring minsan, iniisip natin, pangit naman ang dating ng New Year ko, brad eh. Kung kailan ka nag-New Year, nasunog yung bahay namin. Well, wala naman siguro ditong ganon. Pero yung mga kababayan natin sa Pasay, yung nabagsak anong eroplanong kita natin yun, nasunog. Pero nakakatuwa sa television eh. Mga nakangiti pa rin, kahit mga bubong na sunog na lang ang pinagdikit-dikit na bahay.
Eh tayo, hindi tayo nasunugan, pero yung mga mukha natin hindi lang nakabili ng lechon nung Buena Noche mukhang ano na tayo. Okay? So thankfulness. Thankfulness is a branch of godliness. Ang pagpapasalamat daw po, mga minamahal, ay sangay ng kabanalan. Opo. Ang pagpapasalamat po ay sangay ng kabanalan. Ibig sabihin po, hindi makapagpapasalamat ng tunay at totoong pagpapasalamat ang isang taong hindi lumalakad na may kabanalan. Totoo po ba yan? Oo nga naman nga. Kasi tignan nyo, yung pong taong namumuhay na may kabanalan, sensitive siya Sensitive po siya sa bawat galaw ng Diyos sa buhay niya. Pero yung tao na malayo sa Panginoon, insensitive Oo, laging sumpa, laging mga complain. Ang lumalabas sa bibig at pumapasok sa isip, puro grudges dahil hindi niya nakikita ang gawa ng Panginoon. Kaya totoo po na thankfulness is a branch of godliness. Opo. At ang isa sa susi ng kabanalan ay yung maging mapagpasalamat sa Diyos. Pero ito pong ating pag-aaralan, mas malalim sa sinasabi nating, thank you Lord. Nasa text nga, pinapaikli na natin TYL. Di ba? Lagay natin sa text natin sa huli, TYL. Ano yung TYL? Thank you Lord. So, sana hindi ho ganun lang, at sana wag natin gamitin yon. Marami kasing ibig sabihin yung TYL Toyo lamang. Maraming pwedeng ibig sabihin yun Okay? So, godliness, thankfulness is a branch of godliness. Meron pong mga bagay sa ating pong binasa ngayon na makikita po natin dito na siyang ating dahilan ng ating pagpapasalamat. Ano po? Now, ang unang bibigyan natin ng puntos dito ay yung tinatawag nating things to be given thanks. Ano po ba yung mga bagay? Ano po? Ano po yung mga bagay na dapat natin pasalamatan? Balikan natin ito, sumandali, para makita lang natin yung ating pinupuntos. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ibinigay sa atin ng Panginoon ang isang katotohanan na tayo ay maging mapagpasalamat in everything. Sa lahat ng mga bagay ay mangagpasalamat kayo. Now, so in everything. So ihilera natin ngayon, ano po yung ating mga dapat ipagpasalamat? Okay? Una po ay yung mga tinatawag na temporal mercies. Ang sabi doon sa ating binasa kanina, sa Lamentations, ay binanggit po doon na the mercies of God. The mercies of God. Ano po? Ang kanyang kaawaan. Alam niyo po, ang ating ipagpapasalamat sa Panginoon at mga bagay na ating dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon ay yung kanyang awa. Yung kanyang awa. Kaya nga sabi ni Jeremiah, salamat. Kung di dahil sa awa ng Panginoon, patay na tayo. O gayon din hanggang ngayon. Kung hindi sa awa ng Panginoon, sa kadamihan ng ating pagkukulang sa Kanya, for sure, wala na tayo dito. Oo. Sabi ko nga malimit, pag nagtuturo ako sa mga bata, sa mga estudyante, kailan yung huling ikaw ay nagkasala? Kailan yung huli na naalala mo na ikaw ay merong hindi sinunod na utos ng Panginoon sa buhay mo? Maaring kanina lang, maaring kagabi, maaring kahapon, o isang linggo. Pero tingnan nyo, buhay pa tayo. Yan ay palatandaan ng awa ng Panginoon Kaya nga kung meron tayong ipagpapasalamat, ang malalim na dahilan nito ay yung awa.
Kasi tayo, pag nakakita tayo ng bago, nakabago ko, salamat, parang ang daling magpasalamat sa ganung punto. Pero mababaw po eh. Napakababaw po eh, na kaya mo lang pala pinasalamatan ng Diyos, may bago kang cellphone, may bago kang kotse, may bago kang damit. Pero ano yung malalim na dahilan mo dyan? Yun lang ba? Kaya nga titingnan ninyo, yes, we say thank you Lord, nagpapasalamat nga tayo, pero the real spirit of being grateful, yung mas malalim na pagpasalamat, ay wala. Kaya nga kahit bago ang damit, sige pa rin sa kanyang pagsuway sa Diyos. Kahit bago yung kanyang cellphone, pabaya pa rin sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Diba? Bakit? Mababaw kasi yung natouch ng ating pagpapasalamat. Hindi natin nakita na kaya ikaw ay may bago ngayon ay dahil ng awa ng Diyos. Hindi natin nakita na kaya tayo buhay pa ngayon ay dahil sa awa ng Diyos. Oo, minsan yung pagpapasalamat natin sa pagising sa umaga, wala lang, simplihan lang, ganun lang. Ay nako, salamat po Panginoon at ako'y gising pa at buhay pa. Ganun lang. At pagkatapos gumising, mura dito, mura doon. Pagpunta sa eskwela, bisyo dito, barkada doon. Pero nagpasalamat yung kaninang umaga at buhay. Pero walang malalim. Walang malalim. Si Jeremiah po, nung sabihin ng Banal na Espiritu kay Jeremiah, ang mga salitang yaon, yun ay ika ngay nagmula sa malalim na dahilan ng pagpapasalamat. Ano yun? Yung awa. Yung awa ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi ko na ho tatanungin kung anong bago meron kayo. Pero isa lang bagay ang nakikita ko, lahat tayo ngayon ay kinaawaan ng Diyos, kaya tayo buhay pa. Lahat tayo ngayon ay kinaawaan ng Diyos, kaya tayo nakakagalaw pa. Kasi may buhay na bedridden na. Tayong lahat ay kinaawaan ng Diyos kung bakit tayo may matitinupang isip. Oo. At sana yan yung dahilan. Mas malalim na dahilan. Ngayon, ano yung mga bagay na ating dapat kaawaan? Una po, nililinaw sa atin, bago tayo pumunta sa ating mga puntos, nawa ang malalim na dahilan ng ating pagpapasalamat sa mga bagay-bagay na to ay ang awa ng Diyos. Ang awa niya. Kasi ito pong ating mga pupuntusin, common na ito. Para nga uli itong repetition eh. Pero hindi baling ulitin kung mas maganda naman ang magiging dating. Kasi maaring ito'y narinig na natin noon, pero hindi umiepekto sa atin. Okay lang na ulitin. O awa. Awa po, ano po? Pasasalamatan natin ng Diyos sa kanyang awa sa atin. Kasi, tingnan niyo po, nung sabihin sa 1 Thessalonians, magpasalamat ka sa lahat ng bagay, kung ang iyong iisipin ay yung mga magaganda lamang, paano yung hindi maganda? O, katulad halimbawa, nung bagong taon, hindi ka nagpaputok, pero tinamaan ka ng ligaw na paputok, nasabugang ka. Ano po? Maaaring sabihin mo, pangit ang nangyari sa akin, pero balikan niyo po yung awa. Balikan mo yung awa. Salamat sa Diyos at nung ikay maputukan, ang naputukan lang bubong ng bahay nyo. Hindi ikaw mismo. At kung ikaw man na mismo naputukan ng paputok na ligaw, nandun pa rin yung awa. Bakit? Kasi hindi ka namatay. Di ba? O, ibig sabihin laging may dahilan eh. O. So, mas malalim. Mas malalim. Hindi man kayo nakabili ng engranding Buena Noche, ang mahalaga, ang biyaya ng Diyos yung awa na tayo ay buhay pa. Amen? Buhay pa. Oo, ano yung pinagkaiba nung nakakain ng Buena Noche? May Buena Noche? Media Noche pala yun. Ano? Kaysa sa hindi nakakain. Pansinin niyo. Anong pinagkaiba nung nakakain ng madami nung New Year's Eve sa hindi toong nakakain ng marami at wala namang makain nga? Wala. Yung isa busog. Yung isa, hindi. Pero ang tanong, pareho lang naman buhay. Oh, mas delikado pa nga yung toong napakadami nakain eh.
Sabi ng mga doktor, alalay. Oh. Eh kung kayo hindi nakakain na marami, mapalad pa tayo. Dahil ika nga, nakapagpahinga ang ating mga stomach. Okay, letter A. What are the things to be given thanks? Ano po yung mga bagay na dapat natin pagpasalamat mula sa isang pagpapasalamat na mula sa pagkilala sa awa ng Diyos? Una po ay yung tinatawag na temporal things or temporal mercies. Temporal. Bagaman ang mercy ng Panginoon ay walang ubos, pero merong mga bagay na ipinahiram sa atin ng Panginoon na temporary. Ano po yan? Una po, for our beings. For our beings. Okay? Yung tayo ay nag-exist. Ano po? Sa mga awit o mga gawa, mga gawa, chapter 17, verses 28. Mga gawa 17, verse 28. For in Him we live. Sapagkat sa Kanya'y tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Hindi ano? Nagaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula. Pansinin niyo po yan. For your being. Okay? Magpasalamat tayo sa Panginoon for our being. Ano yung being? Yung ikaw. Bilang ikaw. Pag humarap ka sa salamin, yang ikaw na yan. Oh. Sabi nung iba, bagong taon na naman, dapat ako'y tumangkad uli. Sabi ng iba, tumalong ka ika ng maraming beses para ikay tumangkad. Alam naman, kahit pa ikay magpahilan ha, talagang ko ikay gayaan. Ano? Pero we ought to thank God for our being. Why? Because of His mercy, in Him we live. Kahit pa anong ganda mo, kahit pa anong gwapo mo, kahit na anong macho mo, o sexy mo, kung patay ka na, wala ka ng ganda. Patay ka na eh. Oh. Minsan marami tayong mga regret sa mga itsura natin. Ang aking buhok, ika, nawawala na. Dumadami na ika, aking wrinkles. Ako marami akong warts. Nagpatingin ako sa warts. Mahal pala magpatanggal ng warts. Tapos yung sinasabi nilang kasing laki ng tuldok ay mahal. Eh, sabi ko ito, paano ho ito? Naku, ay milyon. Huwag natin ikang tanggalin niya, baka yung cancerous. Sabi ni Mrs., kailan kaya ako magkakaroon ng budget? Patatanggalan ko yung mga warts na yan para kay gumwapo. Pero alam nyo, hindi naman talaga yung warts na yan eh. Ang mahalagay buhay. Amen? Amen? May budget kayo at extra yan. Ay, limpak-limpak yung budget nyo. May budget kayong pantanggal dyan, patanggal nyo. Pero kung wala kayong maisaing, hindi kayo nagbibigay, tapos may pantanggal kayo ng warts, wag na kayo magpatanggal. Kahiya naman, ano? Tanggal nga warts mo, wala ka namang sick warts. Wala ka namang mailagay sa iyong sikmura. Ang kakainin mo, yung warts. Tanggal nga warts mo, wala ka namang maisubo. Diba? For our beings, thank God, He gave us life. We move. We have our being. Yung iba dito, sabi, hindi ako kamukha ng artista na yun. Talaga naman eh. Habuling ang itsura ng artista. Kaya yung buhok, ay talaga naman, nagpaplantsa din.
Nung magpaplansya, nasunog yan, nawala tuloy. Hinahabol kasi yung itsura ng iba, no? Sometimes we are not thankful the way God created us. Sabi nga ni Pastor, yun nga, wala nang iniisip kundi yung magpa-beauty. Hindi naman masama yung magpa-beauty, mga kapatid. Pero dapat tama rin yung motibo nyo sa pagpapa-beauty. Kung kayo may asawang tao at kaya kayo nagpapa-beauty para yung boss nyo ay ma-attract sa inyo, mali yun. Kung kayo magpapa-beauty para lang sa asawa nyo. Ano? Kasi baka ma-attract pa ang iba sa iyo. Ano? Or for the Lord. Pero dapat tama pa din. Wala nga maibigay sa lote. Ito may pampa-beauty. Yung beauty niya, mawawala yan. Yung lote, hindi. Oh. Okay? Pero anyway, our beings, mga kapatid, napagpasalamat na po ba kayo sa Panginoon sa inyong pagkakayari sa inyo ng Panginoon? Lord, thank you po sa inyong pagkagawa sa akin. Ano po? So, alam nyo mga kapatid, dapat po natin yung ipinagpapasalamat. And that is out of mercy. Out of mercy. Kasi tingnan nyo, minsan sabi natin, ang pangit ng ilong ko, pango. Hindi ka baga magpasalamat at naawa ang Diyos sa iyo. Paano kung yung ilong mo, hindi nga pango, pasahod naman sa ulan. Yung gang ilong ang tayo pagayon. Nakapag umulan, parang malulunod ka na. It's the mercy of God that He designed our nose na pababa ang takbo ng butas. Oh. Diba? Oh. Magpasalamat ka, ikaw ay maliit. Yung anak namin, nung maliit pa siya, pinainom namin ng vitamin na pampatangkad. First year high school na, ganun pa rin ang laki niya eh. Baka ka na pa sobra. Pero alam nyo mga kapatid, ma-appreciate nyo ang pagiging maliit pag kayo'y nauntog. Yung halimbawa, may kasabay ka, matangkad. Tapos ikaw yung maliit. Yung matangkad, nauntog. Oh, sakit, dugo, bukol. Tapos nakita mo yung bukol niya, doon mo marirealize, salamat at ako'y maliit. Kasi kung ako'y matangkad din, nabukulan din ako katulad niya. Diba? Yung iba naman, sala sa matangkad, yamot na yamot naman sa pagiging matangkad. Kahirap ika ng matangkad, lagi akong tinitingala. Oh, nung makapag-asawa, Hane, isampay mo nga are. Ay, yung sampay mataas. O, doon niya nagawang pasalamatan ng kanyang katangkaran. Ay, salamat pala ako'y matangkad. Yung pinapasampay ni Mrs. madali-dali. Hindi natin kasi minsan naisip yung mercy, yung awa. Yung awa ng Diyos. Oh, ako na lang, yung buhok ko, pag ako'y may nakakausap, ang tingin agad dito eh. Bakit nga baga? Kakamayan ko naman, nakatingin din eh. Parang iniisip nila, Brad, nakakalbo ka na. Alam nyo, hindi nyo alam ang history na rin. Nagsimula ako magkaroon ng falling hair when I was high school. Just try to imagine how the Lord preserves my hair. Ako'y magka-40 na sa February. Pero marami ako nakikitang wala pang 40 pero top gun na. Yan, ako napoprostrate. Oh, tapos tinanong ko pa asawa ko, Mami, kung ako yung makalbo, ako gay mahal mo pa. Oo naman. Oh, double assurance pa. Temporal things. Minsan di natin naisip yung awa. Yung awa ng Diyos sa atin. Isipin natin na malalim yung awa eh. Hindi yung kung ano yung meron ka at meron siya. Ang isipin natin, ano yung awa ng Diyos sa akin na ako'y ganito in my being. Sabi nila, hindi ka ako na naging gwapo't maganda. Eh, alam nyo, lahat tayo kinaawaan ng Panginoon. Lahat tayo maganda sa mata ng Panginoon. Mapalad po, tayo kinaawaan. For our being. Number 2, for our life.
which is from God. 17:25, sa ating buhay, ay binigay ng Diyos. Number 3, for the preservation of our being. Yung preservation. No? Temporal lang ang mabuhay. Ano po? We are not eternal in this body. Lahat ito, may hangganan to, may katapusan. Pero ang biyaya ng Panginoon, pinipreserve pa tayo niya na mabuhay pa hanggang ngayon. That is because of the mercy of God. Yung nangyari sa mga kababayan natin sa Cagayan de Oro, nakakalungkot, di ba? Kita natin yung mga itsura ng mga nabaha. Inilibing ng buhay dahil ng baha, ng putik. Isipin natin, parang hindi naman dapat mamatay yung mga yun pero biyaya ng Diyos na hindi tayo yun. Dito sa Batangas, hindi marahil baha ang maaari mangyari sa atin. Yan, yung ating mga refinery, mga kapatid, alam nyo, magkamali-mali laang yan. Makapagpasingaw laang yan ng kemikal na nakakalason, tiyak tayo lahat dito'y patay. Nung kami nakatira diyan sa Palyokan, mayroong umaga diyan, o hindi lang isang araw yon. Sa loob ng isang taon, napapansin ko yon, taon-taon naman may cycle. Paggising ko sa umaga, amoy LPG agad kami. Paglabas, tinsyanin ko yung aming LPG gas, patay naman, okay naman. Paglabas ko, lalo nang nangamoy, yung pala galing sa fumes ng LPG. Uy, grabe, sakit sa dibdib mga minamahal. Sabi ko, kung ito lang itong maas-taas yung elemento ng kanyang pagkatapang, ay mamamatay talaga ho Maaring wala sa atin yung panganib ng baha. Mataas at tayo natin Pero yan marahil. Pero tingnan nyo, sino ang nagpipreserve para dyan sa mga tubo na yan na walang magkaroon ng leak? Maaari sabihin natin kasi maintain, kasi talaga na shell yan Naisip natin yun, pero nandun yung awa ng Diyos, mga kapatid. Awa ng Diyos yan kung bakit pa tayo buhay pa ngayon. Opo. God preserves our being and life. Hebrews 1:3. Hebrews 1:3. Ang sabi po dito, palibhas ay siyang sinag ng kanyang kalwalatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Upholdeth all things by the word of His power. Yung mga planeta, di nababalita natin kahit sa internet, napa-issue doon yung meron daw planeta na babangga sa mundo natin, bilang na daw ang panahon natin, pag yun day sumalpok tayo day magugunaw, pinapakita doon yung drawing ng mundo na malulusaw, gayong-gayan, parang mawawala. Magkakaroon ng fear sa tao. Napapalabas siyang pelikula na magugunaw daw ang mundo ng 2012. And yet today is already 2012. You see that? Kung paano lukuhin ng tao ang mundo, pinapaniwala sa mga ganung bagay, pero still God preserves because of the mercy. Sana makita natin dito yung awa. Mga kabataan, marami sa mga kabataan kaya nga ay napapalayo. Hindi naiisip minsan yung kahabagan ng Panginoon na tayo binibigyan pa niya ng buhay. Minsan ang isip ng mga bata-bata, sige-sige. Pero hindi iniisip yung biyayang buhay na sa panahon na bata pa, ay magamit na ang kanyang buhay para sa kapurihan ng Panginoon. God preserves. Number 4, for our health and for the continuance of it and for the restoration to it kapag ito ay nagkakasakit. Yung kalusugan din po. Yung kalusugan din po ay isa rin po sa awa ng Diyos sa atin. Opo. Alam nyo, lahat tayo may sakit na. Maniwala kayo. Lahat tayong mga tao ay may sakit na. Hindi po ako doktor. Pero batay sa salita ng Diyos, at proven na rin ito ng mga doktor, lahat tayo may sakit na. Opo, hindi nga lang sumusumpong pa yung malala.
Saka pa lang yan lalabas pag nasa katandaan at medyo nahina ng resistensya. Pero kalimitan, sasabihin ng doktor, inherited ho yung sakit nyo, ang ama ninyo yung may diabetes, kayo magkakaroon din, kaya kayo nagkaroon yan, ganyan, ganyan ang mga magulang ninyo. Biruin nyo yan, even the medicine believes that if sin is inherited, sicknesses are also inherited. Pero ang awa ng Diyos sa atin ay gano'n na lamang katindi. Na kahit tayo ay may mga cancer cells na din sa katawan, tayo ay may mga elemento na rin ng pagkakasakit sa katawang ito, ay tayo pa rin ay nabubuhay pa. At kapag sumumpong yung katindihan ng sakit na yan, biyaya pa rin ng Panginoon sa mga doktor, mga gamot, pamamaraang ginagamit niya para tayo ay mabuhay pa rin. Hindi naman tayo dogmatiko na ang gumamit ng medisinang tableta ay masama. Hindi. Biyaya pa rin ng Panginoon yan. Na dapat ay puro herbal laang. Hindi. Ganun ang pananaw eh. May mga tao na ang kanilang mga sakit ay naiibsan sa pamamagitan ng mga kemikal na gamot. At may mga tao naman dahil ng herbal na gamot. Huwag nating pag-awayan yung kemikal at herbal. Ang tignan natin dito yung awa ng Diyos. Awa ng Diyos sa atin yan na tayo po ay pinananatili niya sa ating kalusugan. Ano po? At kung tayo man po may sakit na, biyaya ng Panginoon. Na kahit na may taglay na sakit na buhay pa. Amen? Ano po? For our health. 3 John verse 2. Tignan natin. 3 John verse 2. Kahit anong chapter po. Buksan nyo po yan. Kahit anong chapter ng 3 John. Maghanap na kayo. Isang chapter lang po yung 3 John. Madalang humbuksan niya, pero buksan natin yan. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ibig sabihin, bagaman temporal po ang ating katawan, biyaya at awa ng Diyos na tayo pa rin ay nakakapanatiling malakas, malusog, nakakabangon, nakakahinga. Malusog ang takbo ng isip at higit sa lahat, ang espiritu. Dapat po nating ipagpasalamat yan sa Panginoon, sa kanyang awa sa atin. Okay? And lastly, for every mercy enjoyed, life and health, food and raiment, yung mga bagay na tinatangkilik na meron tayo. Ano po? 1 Timothy chapter 4, verse 4. 1 Timothy chapter 4, verse 4. Ang sabi po, for every creature of God is good and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving. Yan man po'y sa larangan ng pagkain. Ang bawat nilalang ng Panginoon ay mabuti. Sabi po dyan. And then, ang sabi sa chapter 6, verse 8, and having food and raiment, let us be therewith content. Meron tayong pagkain at damit, provision ng Diyos, be content. Be content. It's God's mercy. Ano po? Psalm 68:19. Psalm 68:19. Blessed be the Lord who daily, pansinin niyo po dyan yung salitang daily, daily loaded us with benefits. Benefits. Alam natin yung benefit. Yung salitang benefit, di ba? Sa mga insurance, beneficiary, sa nagtatrabaho, mga benepisyo. Alam niyo po ba mga kapatid, na ang mabuhay sa mundong ito ay punong-puno ng benepisyo. Mula sa hangin na ating inihinga
Yan ay benepisyo natin mula sa Panginoon. Biruin nyo, sino dito nagbabayad ng hangin sa Diyos? Nakada singhot piso. Diba? Benefit yan. Okay? Loaded us with benefit every day. Ano po? Kaya nga dakila, even the God of our salvation. Siya naglo-load niyan sa atin every day. Now, sana makita natin yung awa. Yung awa ng Diyos. Now, after realizing the mercies of God in these temporal things sa ating buhay, ano yung nais ng Panginoon na maging response natin? Hindi ho sapat yung tayo nagsabi lang ng thank you, Lord, para magpasalamat. Ang sabi po, what shall we render to Him for them? Sa gitna na tayo'y binubuhay, pinalalakas, pinipreserve, pinakakain, ano yung ating dapat na ibalik sa Panginoon? Ano yung dapat? Ang sabi po, with all that is within us, with all our hearts and power, with all our soul, with all our ability, dapat po nating mahalin ang Diyos. We ought to love our God with all our heart, with all our strength. Hindi yung ang mamahalin ko, yung ginamit ng Diyos lamang. Kundi yung Diyos talaga dapat. Tingnan nyo, ang trabaho natin, mahal natin. Yung kumpanya natin, mahal natin. Kaya pag may mga batas yan, sinusunod natin. Kaya lang ang nakakalungkot ganire. Yung pagmamahal na yon ay hanggang dun lang sa kumpanya. Pero hindi natin naiisip, yung Diyos na nagbigay ng awa, na tayo makapasok doon, kaya tayo nakakasweldo, ay may Diyos na naaawa, maging sa kumpanya na yon, na nagpapatuloy na nag-ooperate, hindi natin minsan naiisip. Na kapag mga bagay na tungkol sa Diyos, ay parang hindi natin pahalagahan, kasi parang hanggang doon lang sa kumpanya natin napapunta yung pagpapasalamat. Hindi natin minsan nasilip yung awa ng Diyos sa kumpanya na yon, yung awa ng Diyos na ikaw ay nakapagtrabaho doon at ikaw ay kumikita ngayon at ikaw ay umuunlad ngayong material, hindi natin nasilip na yun ay awa ng Diyos. Na kapag ang Diyos na po ang humihiling sa atin, maglingkod ka, sumamba ka, magbigay ka, hindi natin maisip. Pero hindi natin naalala, awa ng Diyos. Hindi nyo ba alam, isang pitik laang ng Diyos sa kumpanya na yan, pwede niyang magsara. Isang pitik laang sa atin, pwede tayong malumpo at hindi na makapasok bukas. Pero dahil ng awa niya, buhay ka, buhay ako. Iniingatan ka niya, iniingatan niya ako. Yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, nagpapatuloy dahil sa awa niya. Hindi sana tumigil doon ang pagpapasalamat. Dapat ay makita natin, O Diyos, Ikaw ang aking mamahalin ng aking buong puso at buong kaluluwa dahil sa iyong awa sa akin. Hindi yung mga abroad-abroad na yan na nagpapala sa atin. Ginagamit lang ng Panginoon yan, daluyan ng kanyang biyaya, pero wag yung nagbigay ng pagkakataong ikay makapangimang bansa ang ating makakalimutan. Awa niya. Isipin nyo, sa dinami-dami na nag-a-abroad, may mga nag-a-abroad, ang dinatnan sa abroad. Uuwi dito, bangkay. Gumastos ng malaki pagdating sa abroad. Gumastos pa rin doon, pagbalik, walang dala. Anong biyaya ng Panginoon sa iyo? Kinaawaan ka niya, nagkaroon ka ng magandang kumpanya. Pero huwag mo siyang kakalimutan. Huwag natin siyang kakalimutan. Pag tayo nandito o nandoon man, magtapat tayo, mahalin natin siya. Sundin natin siya. Awa
ng Panginoon. Temporal things pa lang tayo, mga kapatid. Magandang balikan, pero sa ibang perspective. Tignan natin yung biyayang ito, hindi ito. Yung nasa likod nito. Kanina nung okay nandiyan, nag-a-usher ako, napatingin sa barong ko, Brad, ganda ng barong mo ha. Sabi ko, biyaya po ng Diyos. Sana hindi hanggang dito lang tumingin tayo. Tignan natin yung nasa likod ng bago na ito. Yung awa ng Diyos. Doon dapat. At kapag nangyari yon, hindi magiging mahirap na mahalin ng Diyos, sundin ng Diyos, at paglingkuran ng Diyos. Tayo po'y manalangin po. Dakilang Diyos na nasa langit, biyaya po ninyo sa amin na kami po ay muli pong makarating sa taon na ito ng 2012. O Diyos, hindi po talaga kami karapat-dapat po. Kung babalikan po namin ang aming mapakaraming mga pagkukulang noong taong 2011, loloobin ninyo talagang hindi na kami karapat-dapat mabuhay ngayon. Yung mga pagkakasala namin nung nakaraang taon, kung aming ibubulayin, hindi na kami karapat-dapat ngayon, Panginoon, na manatili pa. Sa dinami-dami ng panganib, mga sakit na lumalaganap sa aming paligid, kasamaan ng tao sa paligid, mga aksidente, mga pangyayari na ika nga hindi inaasahan, Lord, hindi ko kami karapat-dapat na ngayon. Pero maraming salamat po sa inyong awa sa amin. Na dumating man ang napakaraming mga bagay na yan nung nakaraang 2011, kami pa rin ay nandito. O Diyos, hindi po aksidente na kami po'y mabuhay pa hanggang sa oras na ito. Yan po'y biyayang awa ninyo sa amin. O Panginoon, nawa sa aming pagbubulay na ito, halukayin ninyo ang tunay na maging kabuluhan ng aming pagpapasalamat. Nawa ang aming pagpapasalamat hindi lamang doon sa may bago kaming ganito, may naging bonus kami, may naging perang, may naging bagong gamit. O Panginoon, napakababaw, nandoon lamang humihinto ang aming pagpapasalamat. Naway tulungan nyo kami na aming makita yung awa ninyo kung bakit kami nagkaroon ng mga ganito. Ang buhay namin kung bakit nananatili. Ang kalusugan namin, bagaman kami nagkakasakit at may sakit, ay biyayat kami nakakatayo pa. Makita namin, Panginoon, yung awa ninyo sa amin. At sa pagtingin namin sa awang ito, ninyo sa amin, makita namin yung karapat-dapat naming pagmamahal, karapat-dapat naming paglilingkod, karapat-dapat naming pagsunod, karapat-dapat naming pagbibigay ng buhay sa inyo. O banal na Diyos, pagpalain niyo po ang aming paksang ito at mga papaksain pa. Kayo po, O Diyos, ang gumawa sa aming mga buhay. Ang lahat pong ito ay aming dalangin po sa inyo, sa dakilang pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen.